Hey, what's up mga partners? 5 AM na pero maliwanag na syempre. Maliwanag na yun yung 5 AM natin eh. So simulan natin yung araw natin sa isang magandang umaga. Kaya tara, panoorin nyo to mula umpisa hanggang dulo mga ka-partners. Watch this! Good morning mga ka-partners. Pagkatapos ko nga mag-almusal ito, sinimulan na natin ang ating magandang umaga at tayo ay magluto ng chocoboron. Siyempre ito munang pulburon. Yan, na-toast ko na o nabusa ko na itong flour. Naglagay na ako ng gatas dyan. Isip natin siyempre para walang buo-buo. Tapos halu-haluin natin. Ang ginagawa ko nga pala, 2 kilos, 2 kilos lang yan guys. Hindi ako nagbubultuhan ng wari 10 kilo, 10 kilo. Agad bubus ako or lulutuin ko na yung flour. Ayoko nang ganun. Gusto ko unti-unti lang kasi para na-maintain yung yung sarap, yung lasa. Kumbaga, yung pagluluto ng flour talagang maganda yung pagkaaluto quality. Kumbaga even. Kapag konting batch lang, tapos next batch ulit, 2 kilos ulit. Ayoko ng 10 kilos, tapos bultuhan. Tapos yan guys, mini-make sure ko na walang buo-buo kahit na sinip ko yan. Hinahalo ko pa yan, mainit pa yan guys. Totoo niyan, pagtanggal ko ng hand gloves yan, paso-paso na yung kamay ko. Kasi mainit talaga. So, okay lang yan, ganun talaga, tiis-tiis lang tayo sa init. Pagkatas yan yung butter natin, ilalagay natin. So, yun di bali, sa mga lalagyan na yan, tag 2 kilos, 4 kilos, tas susunod gagawa akong batch ko. Sa isang araw, gumagawa ko ng siguro 6 kilos. Kumbaga ilang luto ako. Basta yun, araw-araw 6 kilos, 6 kilos everyday. Tapos, pag nakaluto ako ng 6 kilos batch, lagay sa ref. Tapos, kinabukasan coat. Tapos, pag natapos i-coat, gawa uli ng 6 kilos. Tapos, sulmahin uli yung pulburon. Then, lagay uli sa ref. Tapos, kinabukasan, coat uli ng chocolate. Tapos, luto. Ganun yung gawa ko. Pag ganun-ganun na paulit-ulit, paunti-unti, pero naiipon natin yung product natin. Tapos nagluluto, tapos nagagawa natin ng maayos kahit painot-inot. Hindi natin kailangan madaliin. Kaya kailangan kapag kumukuha kami ng order, lagi namin sinasabi advance ninyong sabihin kung kailan kailangan. Kasi piniprepare ko yan. Kahit 2 kilos lang yung gagawin ko, 1 week ko yan ginagawa. 'Di ba? Kasi gusto ko mabusisi lahat maayos. Ayoko nung gusto ko buti sana kung meron kaming gawa na or stock na nakaayos na sa lalagyan or naka na, 'di ba? Pero kasi hindi kami nagluluto niyan 'pag walang order. Gusto namin nabibigay namin yung product namin ng bago. So ayun, baka sabihin niyo, "Uy, wala hand gloves si Kia." So ayun guys, naghuhugas kami ng kamay. Hindi kami basta-basta gumagamit ng hand gloves kasi gusto ko nga na 'pag may parang nahawakan akong lagkit, gusto ko hugas kagad, sabon, hugas, gano'n. Hindi ako basta-basta nagpapagamit ng hand gloves. So, yun lang, gagamit ako ng hand gloves kung hahawakan ko yung chocolate kapag na-dry na kasi mag-iiwan yan ng fingerprint kapag hinawakan mo lang yan ng wala ang hand gloves. Kaya yan, gumagamit si Migya ng tong. Di siya pwedeng mag-hand gloves dyan kasi pag dinikitan niya ng tape yan, didikit yung tape sa hand gloves. Yun. Hindi porket na hand gloves is malinis na. Pansinin niyo sa labas or sa ibang na pag may hand gloves sila, hawak sila kung saan-saan pati sa bayad, 'di ba? 'Yun yung pinakamadumi. So natutunan ko sa kitchen is kailangan may sabon, may tubig at laging naghuhugas ng kamay. 'Yun yung importante. So ang lapit lang ng lababo namin at ang dami din sabon. Hugas lang tayo ng hugas ng kamay. At syempre kailangan talaga yung preparation natin maayos, malinis, pati yung paligid. So, yun yung importante sa pag-handle or paghahawak ng pagkain, 'di ba? Food handling. Kailangan malinis, maayos, 'di ba? Hindi porket gloves malinis, 'di ba? Kailangan maghugas at magsabon ng kamay lagi,
'di ba? Every may hawakan kang iba, hugas, hindi naman mahal yung tubig, eh, maghugas lang tayo ng maghugas, 'di din mahal yung sabon, magsabon at maghugas tayo. Tapos kailangan may towel, kaya sa gilid lagi kami may hand towel diyan, para naghuhugas kami and then sanitize. Sa likod naman meron kaming pang-sanitize. So yan ang ating chocoboron. So kakatapos lang ni Mikian mag-LS, umaga na nga, naabutan niya ako. Umaga kanina 'di ba nung nag-opening ako sa intro. So yan, umaga na naman, 'di pa ako tapos, naabutan niya pa ako. So yan, naawa siguro, tinulungan niya ako. Hindi, tumutulong naman yan kapag ano, 'pag nakikita niyang hindi pa ako tapos kasi nga nababagalan na. Tapos yan, packaging siya yung nagre-repack kasi nga hindi kasya yung kamay ko diyan sa supot. Hindi ko maipasok kasi masikip. Siya kayang-kaya niya, maliit kamay niya. So yung silver, yan yung luma naming packaging. Pinalitan na namin kasi bawal nga yan dito, yung plastic na silver na yan. So ito kasi supot, yun ba, yung parang karton. Pero nasiseal din naman yan, guys. Kaya yan, inubos na namin kasi may sasalihan din kaming bazaar na pinaghahandaan namin na yun nga, sana matuloy. Pinaghahandaan namin na magtitinda kami dyan ng product namin, guys. Abangan nyo matuloy yun. 2,000 years later. So yan, next day, syempre hindi ko na tinapos yung ano, guys, yung pulburon, tapos na yun, eh. Pag paulit-ulit lang, uulitin natin, kinabukasan pulburon pa rin. So ito, nung next week na, yun, ano naman, buo pay naman tayo ang gagawin natin. So isisip lang natin ang ating flour. Yan. Buko pie naman tayo. Ito yung bestseller ko sa aking pastry. At kahit mga taga Laguna, bumibili din sa akin. Kahit yung mama ni Mikya, pag uuwing Laguna, nag-order ng ganyan. Kasi hindi sila doon bumibili sa amin, di ba? Kumbaga, laban yan sa buko pie talaga ng Laguna, guys. Yabang eh, no? May taga Laguna, angas mo, Basta yan, yung buko pie ko, nakarating ng Montalban, Caloocan, kahit nandito ako sa Baguio. Nababiyahe yan, hindi napapanis. Promise, maayos yung pagkaluto kasi, di ba? Tapos, hindi tayo naglalagay ng sabaw ng buko sa ating buko filling. Di ba? Yun, ganyan lang yung ginagawa ko sa ating dough. Hindi ko hinahawakan kasi yung kamay ko mainit, eh. Kapag gumagawa kasi ng dough ng pie, syempre butter yan or yung iba ginagamit nila lard, vegetable, basta yung may ginagamit silang iba dyan, nakalimutan ko ang tawag. Ako kasi butter talaga, eh. Yun, kailangan yung kamay mo hindi mainit. Kailangan ilulublog mo yung kamay mo sa malamig na tubig or may ice bath. Yan. Ako nagbabad na ako ng kamay ko. Pero hindi pa rin ganun kasi nga yung kamay ko mabilis uminit, 'di ba? So ayan, hahawakan ko lang siya kapag nag-combine na lahat ng ingredients, kumbaga na ano na ng flour yung ating butter. Tapos ibilog lang natin. Sinasapa ako ni Mikia diyan, bakit daw ako ba magganyan? Sabi ko, anong gusto mo? Kailan ganyan? Parang palaka, 'di ba? Si Mikia gusto niya kailangan lagi akong parang sundalo. Gusto niya yung parang naka-straight body. Hindi naman, akala mo lagi akong lalagay sa ataol ng St. Peter. Gusto niya straight body lagi. Natural yung ginamamasa kami, nagmamasa bang straight body. Si Raulo to si Mikia, eh. So, yan, nilagay lang natin sa supot o sa labo. Kasi, binabalot ko yan ng clear wrap. Pero, dahil na ay malangsa yung kamay ko, pag binalot kong clear wrap yan, malangsa din yung clear wrap. So, yun, ito next day ulit. Natapos na tayo sa paggawa ng dough, tinago na natin. Pastil naman. So, ito yung pastil natin, bestseller din to, o pater. Natutunan ko itong paggawa na to sa kaibigan o Muslim na taga Mindanao or Maranao yun. Sa kanya ko natutunan yung pagluluto ng pastil. Di pa uso yung YouTube noon nung nalaman ko yung pastil na yung pater na yan. Kumbaga may restaurant sila, doon ko natikman yun, ang sarap luto ng misis niya. Tapos nakita ko habang ginagawa, doon niya tinuro. Tapos doon yung pastil, may mga buto-buto, hindi purong laman, may mga makakagat kang buto. So yun nga, nakita nyo guys yung paggawa ko ng filling ng buko pie ko. So yun, pati yung laman niluluto ko. Yan naman ang ating buko tart. Same lang din ang procedure sa pagluluto ko ng buko pie na filling, yung filling niyan.
So, yan naman guys, hindi yan sunog. Mukha lang sunog. Sa egg wash lang yan, mga paps, 'di ba? Kumbaga, yung egg wash, mabilis yan magpa-dark, 'di ba? So, ayan, ang ating buko pie ay tumatagal na 3 days pag wala sa ref at 1 week kapag nasa ref. Pag nasa freezer naman is 1 year. 'Di ba? Lahat naman ni kahit cake, 3 days. Tapos pag cakes ninyo, hindi nyo kakainin kaagad, lagay nyo sa ref. Pero mas maganda ilagay nyo sa freezer. Taon yan. Kasi kapag nasa ref lang, mag-aamag yan eh. Kailangan tago nyo sa freezer yung cake ninyo para matagal yung shelf life. So, yan ang ating buko tart. Pag natikman nyo, napaka-crispy, napakasarap ng ating buko tart, guys. Bestseller natin yan sa ating pastry. So, ayun, packaging natin. Bago na. Yung silver nubos lang, tapos ayun yung bago natin, di ba? So, ayan guys, kumbaga nakakapagod yung paggawa ng mga ganyan. Lalo na ako lang mag-isa yung nagluluto. Hindi naman kasi marunong si Mikia niyan. Kumbaga, ayoko din siyang asahan. Kahit tinuturuan ko siya, ayokong asahan. Kasi nga baka pumalpak. Mahirap talaga guys gumawa ng bread and pastry. Hindi biro. Kumbaga, kailangan lahat tama yung sukat. 'Di ba? Kaysa magkamali, ako na yung gagawa. Pero tumutulong naman siya sa mga packaging, 'di ba? Siya yung sa pag-compute, sa pagbebenta, magaling si Mikia sa business. Magaling siya humawak ng pera. Kumbaga ako lahat sa product lang ako. So, ayan, nasa JNT. Din tayo nagpapadala. Pag naman sa bus, pwede din. Pero pinipili ko rin kung gaano katagal yung biyahe kasi syempre, 'di ba? Baka mainit. Pero nabiyahe ko na yun dati, yung matagal sa ilalim ng bus nakalagay yung buko pa. Ang tagal dun nakabiyahe. Pero nakarating naman siya ng Caloocan guys, hindi na panis. Goods naman, 'di ba? Nakarating ng buo at maayos. Yung mga ano chocoboron, nakarating din naman ng maayos yan sa Manila nang hindi nalulusaw, 'di ba? Yung tart ganun din, hindi nasisira at hindi din napipirat. So yun guys, yung iba naman, diyan namin din na-drop sa Pilisloy. Diyan kami nagda-drop. Mag-drop kami item diyan kahit gaano karami, magbabayad kayo diyan ng 10 pesos para sa handling fee. Yun. So, ginaban niya tayo guys. Uwian na. Sa mga nakarating sa dulo ng video na to, maraming salamat. Siyempre, huwag niyo kalimutan na mag-like, subscribe, and get notified guys. Siyempre, para laging update sa mga bagong video ina-upload natin. At maraming salamat sa inyong lahat sa panonood ninyo hanggang sa muli. Bye-bye! Nice.